Grabe ang nangyari sa mundo. Dapat grabe rin ang pagpupuri natin sa Lord. At yun po, huwag po tayo magpapalita sa ating mga gawain. Dahil po mga nanay, huwag niyo muna pong isipin ng inyong mga lagayin at mga lutuin. Tayo po mga tatay, huwag niyo muna po isipin ang inyong mga trabaho. At tayo po mga kabataan, huwag niyo muna po natin isipin ang pag-anak, pag-FB, at pag-TikTok. Dahil yun po, focus muna tayo kay Lord. Let us expect great things in our worship today. Kaya dapat tayong makinig sa mensahe ng Lord. At syempre, mga negative na palitan natin ng positive dahil kailangan natin enjoy! Muli mga kapatid, kung nalikaan mo na sila nanay, tatay, ate, kuya, sino magpwede natin tawagan o tawagin dahil today, let us all worship God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Expect greater things in our worship today. Tara na! Worship na! Oh! Happy day! Happy day! You are my dinner, say oh! Happy day! Happy day! Another Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Yan, isang masayang linggo po para sa ating lahat. Pwede po bang pakibigyan nyo ng malaking ngiti ang inyong mga kasama ngayon sa tahanan, ang inyong mga katabi? Ngiti ng may pag-asa. Ngiti ng may maraming pagpapala at naniniwalang may darating pang pagpapala. At ngayon pong araw na ito, syempre rin, kailangan po natin bigyan ng parangal at pagkilala, pagbati ang ating mga nanay. Pwede po bang sabay-sabay natin silang i-greet na Happy Mother's Day! Yes! Yan! Isang masayang araw po para sa aming mga magulang. Kaya kapatid, sa araw pong ito, nakahanda ka na ba sa oras na ito na magpuri sa Diyos? Are you ready to worship the Lord, church? Ang sabi po sa Psalms 100 verse 4, pwede po bang sabayin niyo kung magbasa sa salitang ito? Ang sabi po sa wikang English, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Sa ating pong pagsamba, sa ating papupuri, tayo po ay pumapasok sa pintuan ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, kapag ikaw ay papasok sa pintuan ng presensya ng Diyos, ano ang iyong daladala? Ano ang iyong attitude? Are you filled with thanksgiving and praises? Kaya kapatid, hindi mahalaga kung anong nararamdaman mo ngayon, kung anong kalagayan mo ngayon, kung anong sitwasyon mo ngayon. Ang pinakamahalaga is your heart. Your heart fully praising the Lord. Kaya pwede po bang lahat tayo ay tumayo? Sige po, lahat tayo tumayo at bigyan po natin ang ating pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Yes! Isang malakas na pagsinanang hallelujah! Thank Jesus! Hallelujah! Yes! Sige po, sige! Palakpakan po ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na karapat-dapat purihin at sambahin. Araw niya to, oras na to, siya ang nagbigay ng ating buhay, ng ating lakas, ng ating lahat-lahat. He deserves our worship. He deserves our praises. Hallelujah! Oh, bless you, God, bless you. Nasa
ngiting, awitin ang Panginoon. Let us enter in the presence of the Lord with thanksgiving in our heart, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let us sing this song, church. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. One more time, say to the Lord. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve! Say, church! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve! One more time! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Yes, our God is a mighty God. He is a strong tower. He has a mighty fortress, and he has the power to tear down all the powers of the enemy. Lahat, kapatid, na kapangyarihan ng kaaway, kayang wasakin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Pati COVID-19, kaya niya itong aalisin. Kaya niya itong mawala. For our God is our strong tower. Let us declare this, church. Let us declare for the Lord. For the Lord is my tower, and he gives me the power to tear down the walls of the enemy. In a deep tower, he will crush the devourer.
joy as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Sige, church, purihin mo ang Lord. Purihin mo ang Lord. Pasalamatan mo ang Lord. Oh yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. We deserve, oh Lord Jesus, our praises. You deserve, Lord, our worship, oh God. You deserve, Lord, our adoration, Lord. Church, seek the presence of the Lord. Ang tunay na pagsamba ay wala sa awit. Ito ay nasa paghahanap sa presensya ng Lord. Kapag na-connect mo ang iyong espiritu sa espiritu ng Diyos, kapatid, sinasabi ko sa iyo, gaano mang kabigat ang iyong dinadaanan, gaano mang kahirap ang iyong sitwasyon, you truly feel the presence of God, and that will be the source of your strength, the source of your hope, ang magiging sandata mo sa lahat ng iyong kakaharapin. Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Walang lingid sa Panginoon. God knows the status of our hearts. But one thing, kapatid, ang dapat natin tandaan, ang sinasabi sa atin ng Panginoon. In Psalms 46 verse 10, tandaan mo to, ito ang word sa iyo ng Lord. Ang sabi ng Lord sa awit 46 verse 10, be still and know that I am God. Sa panahon ito, kapatid, isa lang ang sinasabi ng Lord. Be still. Be still, church. Be still, anak. I am your mighty God. I am the God who is in control. Kaya anuman ang kalagayan mo ngayon, be reminded na sa anumang kakaharapin mo, may kasama kang Diyos na gagawin sa iyo. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the clouds. I will be still to know you are God. Sige, church, samahan mo ako sa pag-awit ng awit na to. Oh yes, oh God. Hide me now under your wings. Cover me
lagi siyang nandyan. Tinatapik ka, lagi siyang nandyan. Ninayakap ka, at kagaya ng isang kwento, yung putwisin kasal, lagi siyang nandyan na ang akala mo nag-iisa ka lang, pero buhat-buhat ka niya. Eto ang Diyos natin, eto ang Panginoon mo, kaya sabihin mong muli sa Kanya, awitin mong muli sa Kanya na anuman ang sitwasyon, hindi ka bibitiw at aalis kay Lord dahil kasama mo siya. Hallelujah! Yes! Yes, oh God! Yes, oh Lord! Pupurihin ka namin, Lord! Ikaw lamang, O Diyos, sa aming buhay at wala nang iba dahil kayo ang Diyos na narito, Panginoon, Lord God. Lagi namin katabi sa lahat ng oras. Oh, hallelujah! Yes! Sige po, muli natin ibigay ang ating tunig kay Lord. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Ito ang paging pangako mo kay Lord, sabihin mo, Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Wala si kabuturan ng iyong puso, maging mong banggitin at sabihin kay Lord, Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Sa huling beses, Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah! Sige, church! Palakpakan mo ang Lord. Kung masasabi ko kayo, Lord, at ipapangako mo ikaw ang Diyos, ang isa sa mga mananatili sa Kanya. Anumang sitwasyon, anumang suliranin, anumang kalagayan, church, napakapalad mo, napakapalad ko, napakapalad natin lahat. Dahil ito ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sa inyo po namin inaalay ang aming pagsambang ito. Tunay nga, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pusong pasasalamat, pagkilala sa isang Diyos na kaagabay namin sa lahat ng oras. Ang aming Panginoong Jesucristo, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen! Yes, Amen! God bless you, church. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating mensahe sa umagang ito. At ito ay binigyan natin ng pamagat. COVID-19 malapit nang mawala. Ito ay batay sa Biblia na sinasabi sa Lucas 18:26 hanggang 27. Ganito po ang mababasa natin. Ang konteksto nito ay hindi sa binatang mayaman na lumapit minsan kay Jesus na at sinabing, Jesus, ano ang gagawin ko upang makamtan ng buhay na walang hanggan? At sinabi ni Jesus, ano sinasabi ng banal na kasulatan? Sinabi na,
Yan po ay mula sa aking pagkabata ay sinusunod ko na. So sabi ni Jesus, isa na lang ang kailangan sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at sumunod, ipamigay mo sa mga maralita at sumunod ka sa akin. Subalit nalungkot yung lalaking yon, kaya sinabi ni Jesus, talagang mahirap sa mga mayayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos ng marinig yan ng mga alagad, ang tanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tumugon si Jesus at sabi, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Yan po ang ating pagbabatayan. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Sa English, what is impossible with man is possible with God. Naniniwala ba kayo na ang COVID-19 na ito ay mawawala na sa madaling panahon? Dapat po nating paniwalaan yan. At siguro itatanong nyo, bakit ako naniniwala dyan? Kasi kung mawawala na yan, mawawala na po yung lockdown sa ating mga probinsya, hindi na natin kailangan ng extended community quarantine o ang ECQ na sinasabi. Magbubukas na ang mga eskwela, mga pabrika at magkakaroon ng ulit tayo ng trabaho. Ang mga churches o mga simbahan ay magbubukasan na rin at sama-sama na tayong sumamba. Bakit ko sinasabi ito? Na ang COVID-19, ang pandemic na ito ay malapit na mawala. Kung napapansin po ninyo, dahil sa pangyayaring yan, lumaganap na sa halos buong mundo ang pag-awit ng 2 Chronicles 7:14. Ano ba sinasabi nun? Ito po ay isang power prayer na yung Heal Our Land. At tuwang-tuwa ako dahil laging inaawit ito ng pinakabunso sa mga apo ko na si Potpot. 5 taon na ba yan? 5 taong gulang, pero lagi niya inaawit at ako ay pumapalakpak kapag inaawit niya yung Heal Our Land. Dahil ang sabi ko, ito ang kailangan na kailangan natin. Pinasasalamatan natin ng Diyos dahil marami tayong nagsasakripisyo mga volunteers na frontliners. Mga volunteers po ito at handa silang ibuwis ang kanilang buhay. At ang nakakalungkot pa, marami ng mga doktor at nurses ang pumanaw na dahil sa COVID na ito. Subalit naniniwala ko na kung gagawin natin frontliner at ay ang Diyos, hindi yung mga tao nito, madadali po itong ating mga problema. Hindi po magsasakripisyo itong ating mga frontliners nito dahil ang Diyos ay nagbo-volunteer naman ayon sa Chronicles chapter 7 verse 14 na ano bang mababasa natin doon na if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn their ways from their wicked ways, I will hear from heaven and pardon their sins and I will heal their land. Ang sinasabi ng konteksto nun. No? Sa pag-aaral ko po sa Biblia, sa mga Bible characters na binless o pinagpala ng Panginoon, ay isa ang napansin kong pattern. Ito ay ang BOW na tinatawag ko. Acronym po ito, BOW. Believe God, obey God, and wait unto God. No. Pasinin natin sa Old Testament. Sa Old Testament pa lang si Noah, sinasabi ng Biblia. Sa Genesis chapter 6, 11 to 14, ang sinasabi, no, maliban kay Noah, ang lahat ng tao ay napakasama at laganap ang kasamaan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Kaya sabi niya, inutusan niya si Noe na siya ay gumawa ng arko
At pagkatapos, palulubugin ng Diyos ang buong mundo. Sabi niya, yayaan mo sumakay dito ang iyong buong pamilya at 2 pares ng mga hayop. Ang sinasabi ng verse 21, no, yung narinig ni Noe, ginawa niyang lahat ang inutos sa kanya ng Diyos. Kaya po, yung kaligtasan ay natamo nila. No? Dito naman sa Genesis chapter 18, verses 10 to 14, natatandaan nyo nung napatawa si Sarah. Dahil kasi mayroong sinubong anghel ng Diyos para kausapin yung kanyang asawa si Abraham. At sinabi niya kay Abraham, dahil hindi kayo nagkakaanak, huwag mong kalilimutan, after a year, mayroon na kayong anak ni Sarah. Pero narinig ni Sarah yan, kaya napatawa siya at sinabi niya na kung kailan palanta at lawos ang aking asawa, dahil siya ay almost 100 years na. No, ngayon pa kami magkakaanak, ang sabi ni Sarah. Kaya po siya ay napatawa. Subalit sabi ng panauhin, bakit mayroon bang mahirap sa akin? Sabi ng Diyos sa kanya, mayroon bang mahirap sa akin? No, huwag mong kalilimutan, babalik ako next year at may hawak ka ng isang bata, sinabi niya. Yan po ang mababasa natin sa Lumang Tipan at marami pang iba ang makikita niyo doon na ang pattern na ating napansin ay ang pagtalima ng mga tao sa they believe God, they obey God, and they waited on God kung anong gagawa ng Diyos. Dito sa Lumang Tipan, ganito, lilipat po tayo, no? Natatandaan ninyo nung si Jesus ay pumunta sa may dalampasigan at dinatna niya yung mga mangingisda. No, pagkatapos sabi niya kay Simon, Simon, dahil wala kayong nahuling magdamag, sabi niya, pahiramin mo ako ng bangka at mangangaral muna ako. At pagkatapos niya mangaral, opo, ang nangyari, sabi niya kay Simon, kunin mo ang iyong lambat at ihulog mo doon sa may malalim na bahagi. Ang sabi ni Simon, sabi, Panginoon, magdamag na po kaming nanghuli pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko po ang lambat. At nang ihulog niya ang lambat, alam natin kung ano nangyari. Opo, napuno ng maraming isla yung kanilang lambat at halos hindi magkasya sa dalawang bangkang kinalagyan. Kaya dito nakita natin, una, naniwala si Pedro, he believed God, Jesus, then he obeyed Jesus at sinabi ni Jesus ay hulog lang yung lambat. Then he waited at nakita niyang natipon ng mga isda, at na-witness niya na nakahuli sila ng napakaraming isda. Alam din natin na pangyayari sa sa 10 ketungin nang palakad si Jesus patungo po sa Jerusalem, sa daan ng Samaria, sa Galilea, nasa lubong niya ang 10 may ketong at ang sabi nila sila ay lumagi sa medyo malayo-layo ng konti dahil bawal po sa mga tao na lumapit sa mga may ketong dahil wala pang lunas ang mga ketong noon. Kaya upang hindi maawaan si Jesus, umiyaw na lang sila. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin, sabi nila. Sabi ni Jesus, umiyaw din si Jesus at ang sabi, tumayo kayo at pakita na kayo sa mga saserdote na magaling na kayo. Dahil ang mga saserdote po ang binigyan ng kapangyarihan mag-check, tumingin kung isang tao ay malinis na o hindi. Kaya sinasabi ng Biblia, habang sila ay lumalakad, sila po ay gumaling na. Sila ay malinis na. Mapapasin natin dito, they believe Jesus, then they obey Jesus,
At nang sila ay palakad na nga, sila ay gumaling na pansin nila. After waiting so few minutes siguro, sa kanilang paglakad napansin lang sila ay magaling na. At hindi lamang yan ang mapasin natin. Dito sa Mark chapter 5, 25 to 29, hinggil sa babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Sinasabi ng Biblia na halos naubos na ang kanyang kayamanan sa kapapagamot sa napakaraming doktor, pero hindi siya gumaling kundi lalo pang naging malubha. Minsan, nang dumadaan si Jesus, kung narinig niya dumadaan si Jesus at siya ay nakipagsiksikan sa mga taong sumusunod kay Jesus, dahil sinabi niya, mahahawakan ko lamang ang laylayan ng dami ni Jesus, gagaling na ako. At nang mahawakan po niya, sabi ng Biblia na gumaling na kaagad ang babae. Mapapansin nyo doon, she believed Jesus, na si Jesus lamang ang pwedeng magpagaling sa kanya. Then, she obeyed what she felt. Yung naramdaman niya, sinunod niya. At nakita niya siya ay gumaling. Siguro, sasabihin natin, wala namang utos na sinabi dito si Jesus na lumapit ka sa akin. Pero alam niyo ba yung dating utos ni Jesus? Ang sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ni Jesus. So yung pong invitation ni Jesus ay panglahat yan, na lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ito parang implied dito yung invitation ni Jesus na lumapit ka sa akin. Lumapit nga ang babae yan at dahil naniniwala siya, lumapit ang babae yan at siya po ay gumaling. At natatandaan nyo rin yung 5,000 katao na pinakain ni Jesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Paano nangyari yan? Sabi ni Jesus, sa mga lagad, paupuin ninyo ang mga tao, sabi niya. At nang maupo sila, kinuha ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda. At pagkatapos sinabi niya sa mga lagad, pagkatapos niyang pira-pirasuhin yun, ang sabi niya, ipamigay ninyo upang mabusog ang mga tao. At nabusog nga lahat yung 5,000 na tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Paano nangyari yon? Nakikita po natin, because they believe Jesus, nagagawa ng kababalagan ng Panginoon, makagagawa ng kababalagan ng Panginoon. They obey Jesus nang sabihin niyang ipamahagi ninyo sa mga tao. At pagkalipas lamang ng ilang minutong waiting, nakita nila na dumami, patuloy na dumarami yung mga pagkain na kanilang ipinamamahagi. Mapapansin natin dito, walang tao na pwedeng gagawa niyan, Diyos lamang ang gagawa. So ano man sa ating mga problema, pwede nating ilapit sa Diyos ang ating problema at siya nang bahala sa atin. Pero siguro sinasabi niyo, tanong niyo siguro, when can we find para malaman namin ang kalooban ng Diyos, the will of God? Kung bubuksan po natin ang ating Biblia sa Joshua 1:8 na sinasabi sa English, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa Tagalog, ganito po mababasa natin. Huwag ninyong kaliligtaing basahin ang aklat na yaon. Alin yun? Ang aklat ay ang Biblia. Dili-diliin nyo araw at gabi upang masunod ninyo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, kayo ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Yan ang sinasabi ng Biblia. Andito rin yung pattern na bow, believe,
obey and wait. Maniniwala ka na babasahin mo ang Biblia at bilibiniin mo yan, sabi, araw-araw. Just obey that at titingnan nyo ang gagawin ng Diyos. Then you will be prosperous. Yan ang sabi ng Panginoon. You will be prosperous and successful. Kaya, sinasabi ko sa inyo, ito naniniwala ko, ang COVID-19 na pandemic na ito ay malapit na mawala. Dahil nga dun sa paglaganap ng awiting 2 Chronicles 7:14, Heal Our Land. Ito po ay isang power prayer. At sabi ko nga, kung pinagkakatiwalaan natin ang ating mga frontliners, bakit hindi natin gawin frontliner mismo ang Panginoon na nagsabi naman na kung ang aking bayan ay kung ang aking bayan na tumatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at and so forth and so on. Sila ay pakikinggan ko and I'm going to heal their land, sabi. Okay. Siguro sasabihin niyo, Pastor, hindi po ba yung 2 Chronicles na yan, na 7:14 ay ang kinakausap ng Diyos ay ang bayan ng Diyos, ang Israel. Totoo po yan. Pero sinasabi ko sa iyo, dito po sa Galatia chapter 3:29, ang sabi, kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kay Kristo po ba tayo? Kay Kristo tayo, ayon sa 1:1-12 na sinasabi, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya kay Jesus ay pinagkalooban niyang karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw po ay anak ng Diyos kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Kung anak ka ng Diyos, bayan ka ba ng Diyos? Bayan ka ng Diyos. Tatawagin ka ba sa pangalan ng Diyos? Tatawagin ka sa pangalan ng Diyos. Kaya sinasabi ko, itong COVID na ito ay malapit na mawala. Siguro sasabihin nyo, bakit? Bakit ganyan ang masasabing Pastor? Kasi po, papansinin nyo yung maraming Facebook, napansin mo ito, sa mga kapatiran lamang dito sa Joy in Jesus. Sa mga kapatiran dito, ang dami sa mga Facebook nila, nakikitang sila ay mayroong family devotion, personal devotion, nagbabasa ng Biblia, nananalangin. Yung mga pamilya ay umaawit ng Heal Our Land. At kung yan ay ating magiging intense ang ating prayer dyan, ang ating pakikipag-usap sa Diyos, magpapatuloy yan. Alam ko, hindi po magtatagal ang COVID na pandemic na ito, mawawala agad yan. Dahil hindi natin siya tatantanan. Hindi niya pwedeng baliwalahin yung pangunguna ng Diyos. Dahil sinasabi natin, ang Diyos ang mangunguna na lalapit lamang tayo sa Diyos at kung tayo magpapakumbaba, we will pray. Sabi niya, He will heal our land. Kaya po, paniniwala ko, ang COVID-19 na pandemic na ito ay malapit nang mawala. Siguro tatanong nyo, kailan mawawala? Kailan ang malapit na? Hindi ko po alam. Nasa kamay ng Diyos iyan. Maybe this month, next month, or the next. But I pray na hindi aabot hanggang Pasko ito. Kaya lalo natin dagdagan ang paniniwala sa 2 Chronicles 7:14. Kailangan lamang rin ni just bow. Believe God to heal our land. Obey God by more intense in prayer and repentance, and wait on God that He make all things beautiful in His time. Napakaganda ng awiting in His time. Hindi sa panahon natin, kundi sa panahon ng Diyos. Hintayin natin ang panahon ng Diyos. Siyang bahala dyan. Kaya, sabi lang nga in His time, He makes all things beautiful in His time. Iniisip ko, habang tayo ay nananalangin na
naghihintay sa Diyos. Patuloy na naghihintay sa Diyos. Gumaganda po yung ginagawa ng Diyos para sa atin at hintayin lamang natin yan, mangyayari at mangyayari. Itong sinasabi natin, ang COVID-19 pandemic na ito ay malapit nang mawala dahil dito sa palaging inaawit ng bawat isa sa atin, heal our land. Maraming salamat po. God bless you. At alam ko, naniniwala kayo na itong pandemic COVID-19 na ito ay malapit na mawala. Sabihin natin, malapit na mawala ang COVID-19 na pandemic na yan. Malapit na mawala. Hindi aabot yun ng Pasko. Maraming salamat po. Thank you. Tayo po ay tumayo at gawing isang panalangin ang awiting ito. Humble themselves and pray. If they seek my face, humble themselves, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Heal our land, Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land, hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. We bow our knee and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cries, turn our nation back to you. Lord,
aming bansa na patuloy kong nagtutulungan at nagkakaisa. Lord, sorry po Lord sa mga kasalanan po namin na kahit po Lord minsan po Lord mareklamo kami. Pero Lord, kayo pa rin po ang pagkakatiwalaan namin. Lord, nagdasin din po Lord ang bansa na patuloy akong proteksyonan at magkaayos-ayos na po ito, wala na pong mahawakan. At Lord, sana po Lord lahat po ng nawala sa amin ay makapumabalik at alam ko po Lord, hindi ka talagang mapapunod sa Lord. Nagbabago na po kami na magkaisa, nagpapakumbabala na po at alamin ang inyong kalooban. Lord, nagdasin din po Lord yung mga frontliners na patuloy po na binubuhos ng kanilang buhay para po Lord sa lahat po ng tao dito, yung po mga kanilang mga pamilya na patuloy po nag-aalala, iparamdam niyo po sa kanila na wala na po sila dapat mag-aalalahanan. Yung po kasama po nila, kasama ka po nila. Lord, kasi po yung mga doktor, sa mga scientists na mahanap na po nila yung cure, bulungan niyo po sila kung ano po yung dapat nilang gawin at na malaman po nila na yung po yung tamang daan. Lord, nagdasal din po ang mga churches, main church, class, families, worship center, Lord. Ay po, na patuloy yung po dagdagan ng kanilang square life at mas nabali pa po ang square life nila sa'yo. Kaya Lord, naman po ang Pilipinas at mga Pilipino, mga joint family at lahat po ng tao sa mundo na maniwala at sumunod na maghintay sa kalooban niyo. We will always bow down to you, Lord. Ikaw po ang aming Lord and Savior. Wala na kong papansino. Savior. Amen. Sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating bansa at sa buong mundo, ang nakamamatay na coronavirus na nagdadala sa atin ng takot at pangamba, wala tayong ibang maaasahan at malalapitan kundi ang Panginoong Hesus. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit mananatili ang kanyang mga salita. Kaya mahalaga na alam natin ang mga pangako ng Diyos dahil ito ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang mapagtagumpayan natin ng may kagalakan ang ating pagsubok. Kaya kapatid, sana ito ang maging awit ng iyong puso sa bawat araw.
kapatid, salamat po sa pagsama sa amin sa ating 9th week online service. Nawaan po pala po kayo ng Panginoon sa umaga po. Huwag po natin kalimutan ang message ni Pastor Ray na ang bow, believe, obey, and wait. Bawal lang tayo ng bow. At kung gusto po natin yumaman at lumitaw ang buhay, huwag po natin kalimutan ang Joshua 6. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate in night, that you will be careful to do all things. Then you will be prosperous and prosperous. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating paboritong awit na lagi tayong magpakumbaba sa Diyos at isuko ang ating mga masasamang gawain because He will heal our life and restore it and He will increase our faith in Him. Kaya po, mga kapatid, gawin natin frontliner ang ating Panginoon sa amin. Kapag siya po ang ating frontliner, alam natin lahat tayo ay magiging maayos at pagtatanggol niya tayo sa aming mga kapatid. Kaya po sa oras po ito, inaanyayahan po lahat ay tumayo at kung sa pakalapin natin ang bendisyon ng ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay at sa oras po ito, hingin natin ang pagpapala ng Panginoon. Father, let there be an open heaven sa oras po ito. The Lord bless your family. I receive in Jesus' name. The Lord bless your spiritual life. I receive in Jesus' The name. Lord bless our nation. I receive in Jesus' The name. Lord bless you with peace, power, and prosperity. I receive in Jesus' name. The Lord bless you with gladness and grace. I receive in Jesus' name. The Lord bless you with holiness, humility, and healing. I receive in Jesus' name. Let God be our front in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And lahat ay kasama. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, and God bless. Good morning. Di ko man madalas sabihin kung gaano ka kahalaga sa akin. Simula pa nang ako'y isinilang sa mundo, pagmamahal mo, sandigan ko, gabay sa buhay ko. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, ina. Di mo man mapansin na mahal kita. Sana ay sa pamamaraan ko iyong madama. Sa bawat sandali ng buhay ko, pag-asa at pagmamahal sa akin nalay mo. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, aking ina. Huwag mag-alala, aalagaan ka. Salamat sa'yo.
Salamat sa'yo, Ina.